Bible po mga kapatid, ang marami pong pagkakasulat. Therefore, glorify the Lord in the east, the name of the Lord, the God of Israel, in the coastlands of the sea. Yan ang marami pong salin mga kapatid, coastlands of the sea. Ibig sabihin, sila po yung mga nasa baybaying dagat. Mga nasa baybaying dagat. Kasi ang mangyayari nga mga kapatid, may mangyayaring kagimbaan o pagkawasa. Yung mga tao, mga kapatid, para makaligtas yung iba ron. Kasi marami po mapapahamak. Para makaligtas, ang punta nila, ang takas nila mga kapatid, sa mga baybayin ng dagat na Israel. Ngayon, silang mga nakaligtas sa pagkawasa, nasa mga baybayin ng dagat, ano gagawin? Luluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ngayon, meron ba tayong patunay sa Biblia mga kapatid na may mga baybayin nga po at may dagat sa Israel? Ipakita po ang ating mapa mga kapatid. Yung pong dagat po dyan mga kapatid, yung Mediterranean Sea. Tapos, yun po yung dagat na kung saan mga kapatid, yung Israel, nakapalibutan po siya ng dagat eh. May mga baybayin po sa bansang Israel, baybayin ng dagat. Kaya di pa si Kristo mga kapatid, kung siya nangangaral, may mga pagkakataon siya nasa dagat eh. Baybayin ng dagat, doon siya nagtuturo. Ano mga kapatid? Kayo ba? Ngayon, mga kapatid, maniniwala pa pagka binasa ang Isaiah 24:15, Pilipinas sa tinutukoy. Mga kapatid, kayo ho ba nadadala pa sa ganon na pagtuturo na kapag ka binasa mga pulo ng dagat, agad-agad ipapaintindi sa atin, ilalagay sa ating kalisipan, Pilipinas. Ang tinutukoy po ng Biblia, mga kapatid, ang hinuhulaan po ng Biblia, naluluwalhati o magpapasalamat sa Diyos ng Israel na nasa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sino po mga kapatid? Yung mga Israelita na natira, yung tinatawag po ng Biblia na mga labi o remnant.